Mapasintabi po sa mga kumakain pa dyan. Medyo umaling-asawang amoy ng ibabahagi kong kaalaman ngayong umaga. Ang ilang mga hayop kasi, kaya raw magtanim sa pamagitan ng kanilang dumi. Yung mga bungang kahoy na kinakain nila, yung mga bunga ng mga prutas na kinakain nila, yung mga ripe, kinakain nila yan. Tapos, usually nagta-travel sila. As they travel, na-reach nila yung certain destination nila. Pag nag-poop sila doon, nadi-disperse ngayon yung seed. Ito pa ang amazing. Hindi lang daw kalikasan ang nakikinabang sa poop ng mga hayop, pati mga tao na rin. You heard it right, guys. Here are AHA's top 3 useful animal poops. First on the list, ang paniki. Ang tawag sa poop nila, guano. Nagiging fertilizer yan. Kasi rich sila doon sa sa mga minerals na yung mga phosphorus na nitrates, ganyan. Kung yung fertilizer na artificial na ginagamit natin, sometimes nakakaluto ng mga halaman katulad na nasa likod, no? Yung natural, yung guano, hindi. Ang mga paniki raw na ito, hindi yung mga nakikita natin kumakain ng prutas na fruit bat. Sa halip, sila yung mga cave bat na pawang insectivore o insekto ang kinakain. Since kinakain nila noon, rich and chitins, yung kanilang kinakain, yung pinaka-shells ng insects, yung balat niya. So, dinudumi rin nila yon. So, mataas yung mga minerals na nahandoon sa kanya. Na pag naipon, nagpa-pile up yun, meron mga insekto rin na naghahalo, kumakain doon, hanggang sa maging tama na harvest nila para magamit nila as fertilizer. Mas mahal yata yan sa regular na fertilizer na nakikita natin. Bukod sa fertilizer, alam niyo ba na ang guano o bat poop ay may mataas na potassium nitrate content na pwedeng gamitin bilang component ng gunpowder? Sa katunayan, ginamit ito ng Amerika noong 1812 war para sa mga bala ng kanilang mga armas. Let's go to the second poop. Ito na ang dambuhalang entrance ng elepante. Ang poop nila ay tinatawag namang dung. Sila rin yung bulldozer ng kapaligiran. Sila, kumbaga, di ba sa bukid meron nag-aararo, nagbubulldozer ng lupa para maging gumalaw ang lupa, maging fertile. Ano bang mga benefits ng poop niya sa tao, yung directly sa tao? Since ang kinakain nila, herbivorous sila, no? Yung fibers and plants and fruits yan, kinakain din nila. Pagka na-digest yan, nagiling na nilang gano'n, pag dinumi nila yan, para siyang mga paper na, yung pulp ng paper na maninipis, o strands, no? Parang giniling na siya. So, i-process mo lang yun, pwede mong gamiting paper. At dahil sa laki ng mga elepante, bigatin din ang inilalabas nilang poop with about 100 kilos a day. Ang isa pang gamit ng dung, perfect sa parating na tag-ulan. Kung saan ang mga lamok, mabilis ang pagdami. Ang natuyong dung, na isasama sa panggatong para makalikha ng usok bilang mosquito repellent. At ang pinakahuli sa ating listahan, ibahin nyo raw dahil imbis na alingasaw, aroma ang dulot nito sa tao. Yes, you guessed it right, civet! Sa civet cat naman, usually kasi ito yung mga omnivore na species ng hayop na umakyat sa puno. Meron silang tinatawag na palm civet at saka malay civet. Yung palm civet, usually sinasabi natin na yung kinukunan ng mga beans, kumakain ng beans at yung poop nila, gina-harvest yan at ginagawang kape. Ganito kasi yan, ang mga Asian palm civet ay mahilig kumain ng mga coffee cherry. Kapag dumaan ito sa digestive enzymes nila, nagkakaroon ito ng fermentation na nagbibigay sa coffee beans ng kakaibang lasa at aroma. Kapag inilabas na nila ito, nililinis, pinatutuyo at pinoproseso ito na gaya sa ibang kape. Ang partikular na kapeng ito, tinatawag namang luwak. Pero paalala ng animal expert, kailangan dumaan sa natural process ang pagkuha ng coffee bean mula sa civet, okay? Yung iba nagpa-farm ng civet kasama doon sa coffee para siya nag-harvest. And yung iba naman, binibigyan lang nila ng pagkain, which is wrong. Kasi one is doon sa animal welfare, kailangan ma-ensure mo yung hayop is properly taken care of. At natural way is sila ang pumili ng mga coffee bean.
Kasi yung tamang hinog na para sa kanila, na edible sa kanila, yun ang mas mataas ang value raw. Bukod sa kape, alam nyo ba? May nagagamit ng ingredient mula sa civet para sa paggawa ng pabango. Meron silang anal sac na nagsisikret, yung anal gland nila na nagsisikret ng musk, na usually ginagawa naman siyang perfume. May preservative ng perfume. O ha? Na-amaze ba kayo? Patunay lang yan na lahat tayo sa mundo magkakaugnay at may kanya-kanyang ginagampaang papel sa buhay. Mapatao, hayop o halaman. Aha!